Hi everyone! So today mag-unbox tayo ng TV. Ayan, ito is 50 inches na TV. Android na rin siya. So nabili ko to from Mega Saver Store. So ito para sa akin yung pinakamurang Android TV na 50 inches. And nakita ko sa mga store. So kaya kinuha ko na rin siya. So yung presyo nito is valid to is 16,999. So basically it's 17,000 siya. So mura siya kasi yan, kasi first is Sharp, magandang brand naman yan. Japan Technology, tapos Android na, and then 50 inches. So yun, usually mga 50 inches na Smart TV, nagre-range ng 20,000 to 22,000. So ito is murang-mura na siya. Okay, so unbox natin siya. Tingnan natin kung ano yung laman niya. Okay, so sa store, na-adjust na to. So pinaset up ko na rin yung remote. Pero mamaya, kapag nakamount na siya sa wall, so balak ko kasi yung wall mount sa kwarto. Ang gagawin ko is, re-reset ko siya from the start, i-demonstrate ko kung paano siya set up, yung Google niya, and then pati yung remote, kung paano siya i-pair dito sa TV para dun sa Google Assistant. Isa-isa natin yung laman nito. So first, nandito yung remote. So pag binili na nyo to, usually wala pa yung battery. So nilagay na lang sa store to nung sina-demonstrate ko yung feature niya. Tsaka yung nung tinyag ko kung may damage pa wala. Okay, ito yung sa stand ng TV kung hindi mo siya wall mount. So kung lalagay mo sa tabletop, yan, ito yung sa ito yung sa stand niya. Ito is metal. Ito yung metal part. Ito ko lang. Okay. So ito metal. Yan, pero ito is plastic. Yan, pero magandang quality na. Okay. Ayan yung mga screw para i-mount to or screw siya. I think yun lang naman yung laman nito. And then yung mismong TV na. Okay. Okay, so yung advice sa akin nun sa store, Mega Savers, sabi nila wag mo muna tatapon to at least for a week. Kasi may possibility na kapag may factory defect yung TV, and then pwede siyang for replacement. Okay, pwedeng papalitin nila yung buong TV. So I think kailangan nila yung box para sa maybe sa serial number. Yan. Or may mga cases naman na hindi kailangan palitan yung buong TV, may kailangan lang silang i-repair. Okay? So 2 years warranty to, parts and service, so magandang deal na siya para sa TV. Yan. So in 2 years na hindi nagka-problema yung TV, I think para sa akin medyo sulit na siya. Yan. So with that 2 years, at least medyo may peace of mind ka kung merong magkasira dito na factory defect. Yan, at least cover tayo. So ito na yung pinaka-TV niya. Good naman, walang discuss. Okay. So yun na yung laman nito. I think meron silang in-include kanina dito na ito, manual na lang at saka yung para sa antena. Okay, so ito yung sa likod niya. Yan, nandito yung mga manual controls. Yan. Kung for example wala yung remote, yan, di mo mahanap.
Yan, pwede pa rin naman siyang kontrolin dito. Yung power, yan, input selection, yan. And then, yan, ibang mga control sa channel, tsaka sa volume. Tapos, meron siyang output para sa audio. Yan. Pwede mong i-connect sa mga components, sa amplifier, or pwede rin sa headset din. Yan. Tapos, meron siyang tatlong HDMI port input and dalawang USB. Yan. So, magagamit tong USB dun sa kung meron kang mga files or kung magkoconnect ka pa ng ibang mga nangangailangan ng power ng USB, yan, pwede rin dito, 5 volts. And then yung antenna. So dito pinapasok yung kanina yung pinakita ko na pang-convert din. Tapos dito sa mismong likod, yan, meron pa siyang pang audio video dito, yung pang luma yung mga RCA. And then dito yung sa LAN cable. At ito, service only nakalagay. So I think meron silang nilalagay dyan para ma-diagnose. Okay, so meron din siyang mount dito. Pang-mount. Kung i-mount natin siya sa wall. Yan, so ito yung gagamitin ko. Pero for the sake na makita lang natin, yan, so ito yung sa right side na stand. Yan, so ilalagay yun lang naman dito to. And then i-screw siya. So, hindi ko lang masagad kasi yung box. Pero isasagad mo siya doon. Tapos i-screw mo lang. Okay, but para sa akin kasi iano ko siya. I-mount ko sa wall kasi yung mga bata para hindi masyadong naabot. Okay. So, tingnan natin ngayon dun sa pag-mount dun sa wall. Okay guys, so ito na yung TV ngayon. Para ma-demonstrate sa inyo kung paano siya i-set up from the start, i-reset natin siya, no? So para ma-reset siya, yan, punta lang tayo dito sa settings. And then device preferences. And sa pinaka-last nito, yan, nandun yung reset. Yan, so i-reset ko na siya para from the start natin siya ma-demonstrate.
Okay, so ito na yung pinakaunang display kapag ka nakapag-boot up na yung operating system niya, which is Android. Ayan, so, yan, pinapapiliin ka lang, mag-welcome siya, and then English lang naman yung option para dito. So, select lang natin. Yan, quickly set up your TV with your Android phone. So, continue lang natin to. Okay, so dito sa part na to, kakailanganin natin ng phone para ma-set up siya. Okay, so ngayon set up natin yung ating TV. Yan, so sundan lang natin yung instruction. Sabi niya dito, on your Android phone, open the pre-installed app Google. So ito is, meron yung mga Android phone, usually may Google naman yan, na application. So etong sa akin, ito yung nasa front. Yan. So, pwede dito or long press mo yung home. Usually magpa-pop up din si Google Assistant. At pwede ka na mag-instruct doon. So, yun yung gagawin ko ngayon. Okay Google, set up my device. Yan. So, sundan lang natin to. Next lang. Ayan, so kung papansinin nyo, nag-iba na yung sa TV, nagkaroon na sila ng link. So dito naman sa phone, yan, kung ano yung code na nandun sa TV, yun yung pinapakita dito. Yan, so ina-next mo lang. Then pipili ka ng connection mo. So kung saan mo gustong i-connect yung TV. So ngayon is yung W zone is ano to, pocket Wi-Fi. So gusto ko siyang connect sa main router, which is itong FiberX, yung pangatlo. Ayan. Copy. And so, ang ginagawa nun is, ayan lang. Okay. Okay, so ang ginagawa nun is kinakopy yung configuration ng Wi-Fi para i-connect dun sa TV. Para makapag-connect yung TV sa pinili nating hotspot. Yun. So, kung papansinin nyo, hindi naman tayo nag-input dun sa ano natin, dun sa TV, pero na-connect natin siya sa Wi-Fi. Connected na siya. Okay. So, dito, yan, sabi niya dito, nakasign in na tayo dun sa email ko. And yan, successful na rin yung connection ng TV. And then I think from there, hindi na natin kakailanganin yung phone para i-set up. Yung mga applications na lang later. Okay. So dito pwede na natin close yung application. Okay, ngayon continue natin yung pag-configure nitong TV. So, I think puro sa remote na niyan to. Mamaya na lang yung sa pag-configure mga applications. Pero basically itong TV ngayon is nakakonect na siya sa Wi-Fi, and then nabigyan na rin natin siya ng account, yung Google account natin kanina na sinelect. Okay, so ngayon is-accept lang natin to. Accept. Location, kahit huwag na to. Yan. Pero sa inyo, kung gusto nyo ilagay din yun, walang problema naman. Okay, so ito is no na rin. Okay, so dito ngayon pinapakita niya yung sinelect nating account kanina. So ngayon i-continue lang natin. Confirmation lang naman siya. Yan, so continue. Puro continue na yan. Yan, I think ito mas magandang on siya. Yan, para personal yung result ko. So yung mga nagbe-base dun sa mga previews na mga queries mo kay Google Assistant. So pwede kasi na marami kang Google Assistant, merong Google Nest, may mga Google Home na mga device. So kung ano yung mga result doon, yan, centralize yung ano niya, yung mga results. So pwedeng lumitaw din dito yan. So turn on lang siya.
Okay, dito sa part na to, yan, depende na sa inyo kung ano yung mga applications na gusto nyo initially na naka-install. Pero para sa akin, lahat naman ito is okay. Okay, so continue lang. Yan, so base dito mukhang okay na yung setup natin. Next lang yan. And then yan, so isa lang naman yung selection dito, Philippines. Okay, so yan, pili ka lang kung antenna or cable yung gagamitin mo. Yan, so for us, antenna na lang. Since yung cable kasi is, meron kami signal pero hindi yon yung sinasabi niya dito. Meron kasi na mga cable na wired pa. So dito yung option na cable. Pero kung yung cable mo is, kunyari yung mga signal, yung mga ganyan or sky, na gumagamit na satellite, kahit alin piliin mo dito okay lang kasi i-connect mo naman yun through HDMI. So for us, for this, antenna lang pipiliin ko. Channel scan, skip din. So it depends, no, kung sa inyo is gagamitin nyo to for TV talaga, yung reception ng local TV, yan, pwedeng gamitin yon. Pero para sa akin kasi mostly streaming lang gagamitin ko dito kasi mahina rin yung digital antenna namin. Yan, so wala rin siya masyado napipick up. Accept lang. Dito is home kasi yung retail at yung para sa pag dinedemo siya sa mga store. Yan, so home siya dapat. Yes. Yan, dito naman sa part na to, ito na yung i-connect natin yung remote para dito sa ano niya, dun sa voice. Ito. So dito na natin yung remote. Pakita ko lang. Yan, ito yung remote. Meron siya dito na yan para sa Assistant, Google Assistant. So ito yung sineset up natin ngayon para ma-pair siya dito. Yung pag nagsasalita tayo dito, and ito yung nakakatanggap. So yun yan. The rest kasing mga buttons dito, ang ginagamit niya is yung IR. So papansinin nyo kapag may pinindot ako, IR pa rin yan. Sa ibang mga TV kasi, yung remote nila is kahit wala siyang hindi nakatutok, yung itong IR, gumagana siya kasi Bluetooth yung connection nun. Pero itong Sharp na to, IR pa rin siya. But yung para sa Google Assistant niya, ito. Yan, ito. Is kailangan natin siyang i-pair. So start lang tayo dito, then meron siyang instruction dyan. Okay, so press up lang, and then yung ito, so up and channel up for 10 seconds. So press lang natin siya. Okay, so mapapansin niyo sa screen sabi now pairing. Okay. So hintayin na lang natin siya niyan na ma-complete yung pairing niya. Sabi dun sa kanina, mga 1 minute daw yan. Yung nakikita niyo sa video na mga lines, yan, dito lang siya nakikita sa sa camera, pero pag actual sa TV wala siya. So yun lang, sa pag-capture lang ng camera. So baka nag-worry kayo na baka yung TV is meron siyang line pagka wala po siya, no. Dito lang po siya sa pag-capture. Yan, so paired na. Yan, so okay na yung natin yan, yung remote. So next lang. Okay. Okay, so sabi dito setup is complete and finish natin. Okay, no, explain ko lang din yung experience ko kasi itong TV na to, initially, sinetup ko na siya. Ni-reset ko lang siya ulit kanina para ma-demonstrate sa inyo. Pero, ang napansin ko, no, kapag bagong setup siya, merong kabagalan. So, I think dun pa lang isa, I think nagko-configure pa rin kasi yung mga niya,
mga applications and yung OS niya. Pero after yung ma-set up lahat, the next time na gagamitin mo siya, hindi na siya mabagal. Okay, so ito na yung pinaka-home screen nitong TV na to. Ayan, so yan yung mga pre-installed na mga applications. And so wala pa tayong ginagawa dyan, no? Ito pa lang yung mga default na applications na pinili natin kanina na enabled niya. Ayan, so napapansin niyo yung pagpindot ko, and okay naman yung ano niya, yung speed. Ayan. Kaya ako nasabing sulit din kasi itong TV na to. May mga TV na Android sila, lalo na yung mga sobrang mura. Sasabihin na Android, pero hindi rin siya usable. May na-experience akong ganun na mura yung TV, Android, pero pagka nagna-navigate ka, sobrang delay. So parang useless din yung ano niya, yung OS niya na Android para dun sa TV na yun. Pero dito sa Sharp, okay siya, no? Acceptable yung speed niya. Yan. Wala masyadong delay. Considering na ka-open lang nitong TV, so hindi pa pwedeng may delay pa dapat yan, pero na-handle naman niya. Yan. So ito is nabili ko no sa Mega Saver Store ng 17,000. Para sa akin sulit na sulit ng TV na to kasi una, yan, 50 inches siya, Full HD, hindi po siya 4K, no? Pero para sa akin, no, hindi mo mapapansin yung difference. Hindi siya masyadong kapansin-pansin. Kung mga 55 inches siguro ito pataas, doon mo siguro mas kakailanganin na 4K. But for this, lalo na pang bed siya, so lagi naman doon yung panoorin mo medyo malayo. Hindi siya talaga napapansin. Even right now, dito sa position ko, mga siguro 4 feet ang layo ko dito sa TV. Hindi mo na mapapansin yung mga pixels niya. So, okay siya. Okay pa rin siya. Yan. And then, Android na siya. Yun pa yung isang kagandahan nun. So, ano ibig sabihin pag Android siya? Maraming mga bagay kasing pwede kang gawin kapag Android na yung OS ng TV mo. Okay, ano bang ibig sabihin kapag minsan kasi, di ba, pag pupunta tayo sa mga store na mga TV, meron kayong masasabihin nila na eto sir Android na, or eto sir ano pa lang, smart TV lang siya, hindi siya Android. So ano bang ibig sabihin nila doon? Kapag kasi yung TV mo is sinasabi nilang smart TV lang, actually kapag Android TV or Android na siya, yung OS niya, smart TV rin yun. Actually smarter siya. But yung mga sinasabi nilang mga smart TV lang, yun yung default or yun yung kumbaga yun yung OS nung manufacturer na yun. Kunyari, Samsung. Yan, meron siyang sariling OS. Okay, so hindi ganito yung looks niya. And ang problema doon is since hindi siya Android, ang pwede mo lang install doon is yung gagawin ni Samsung para sa kanya na mga applications. Okay? Pero dito kapag Android siya, kung ano yung mga available para sa mga Android TV na mga applications, katulad nito, punta tayo dito sa Google Play Store. Yan. So lahat ng available para dito sa mga Android TV, makukuha mo lahat or pwede mo siyang install dito sa TV na to. So mas flexible siya sa ganung way, no? So mas, kumbaga mas marami kang options pagka Google TV. Ang benefit na nagkakaroon tayo ngayon ng ganitong TV na Google siya or Android siya, meron din siyang Google Assistant. So papansinin niyo tong remote na to, yan, meron siyang ganitong icon. So ito yung city trigger niya or i-call niya si Google Assistant para pwede na tayo magsalita dito sa mic niya dito. Yan. So pwede tayo mag-pass sa kanya. Okay, ano nga ba yung Google Assistant, no? So, Google Assistant, from the name itself, ang ibig sabihin nun, pwede kanyang i-assist dun sa mga bagay na gusto mong gawin sa phone mo or dun sa mga smart devices. Okay? So, yung siguro naririnig nyo usually yung Google Assistant dun sa mga devices ng Google. Katulad ng Google Nest or Google Home Mini, yung mga ganon. So, yung mga yon is Google Assistant sila. Pero basically, yung Google Assistant is software siya
na even yung phone natin, mga Android phone, meron ng mga Google Assistant yan. So, kung ano nagagawa nun, mga Google Assistant na devices, pwede mo rin gawin sa phone mo. So, isa sa mga nagagawa ni Google Assistant is pwede mong kontrolin yung mga smart device mo. Okay, so itong room na to actually is inayos ko na yung mga devices like yung switch, yung ilaw, and yung aircon. Yan, nakalink na sila. Mga smart device na nakalink sila sa Google ko. Okay, so as long as na yung mga smart devices mo is naka-register dun sa account na pinili mo kanina, yung Google account, yan. So magagamit mo rin tong TV na to as a Google Assistant. So try natin siya, no? Since itong room na to is mga smart device na, yan. Pindutin mo lang to, then dilitaw si Google dun. Turn off bedroom lights. Yan. Sure, turning off 2 lights. Okay, so papansinin mo doon, yan, pinatay niya yung mga ilaw. Yan, so isang benefit yon na pwede mong gawin dito sa TV na Android. Buksan lang muna natin yung ilaw. Turn on bedroom lights. Sure, turning 2 lights on. Okay, so isa lang yun sa mga benefits ng pagkakaroon ng Android TV. No? Pwede mong kontrolin yung mga smart devices mo as long as ang gamit mong account, syempre yung the same as yung kung saan mo ni-register yung mga smart devices. Okay? So another benefit is, kunyari may gusto kang panoorin, pwede mong instruct na lang si Google Assistant para pumunta dun sa applications na yon and dun sa movie na yon. So try natin. Play Friends on Netflix. Sure, opening Netflix. Yon. So isa yun sa mga nagagawa ng Google Assistant. Yan. So pupunta niya sa dun sa application na yon and then i-open niya pa yung movie para sa'yo. Okay, so I think yun lang naman yung pwedeng i-demonstrate, no? Para sa TV na to. Okay, okay din yung sound niya. Yan, malinaw siya. Though hindi ko naman de-demonstrate dito kasi hindi rin naman usually na-appreciate kapag recorded yung sound. Yan. Pero para sa akin, okay yung sound niya. Mas malakas siya kaysa dun sa Samsung TV namin na Smart TV rin, 55 inches, pero hindi siya Android. Yan, yun yung default na OS ni Samsung. So, compare dito, mas maganda yung sound nito para sa akin, no? Medyo luma na rin kasi yun, 2 years ago nang nabili siya. Okay. So, I think yun lang ang pwede kong i-demonstrate for now. Additional siguro is yan, pwede ka mag-play dito ng pwede ka maglagay ng USB kung meron kang video. Yan, tapos ma-access mo lang dito. And then, yan, set up lang yung mga accounts para yung mga feed dito is according dun sa account mo na siya. Yan, so meron na rin siyang Google Chromecast. So madali siya mag-cast from phone. Kanya rin nanonood ka sa phone ng YouTube, gusto mong ipalaki dito or i-cast dito. Yan, kiklik mo lang yung button dun sa YouTube and then lilitaw na siya dito. Merong Google Cast button dun na may papapiliin ka niya kung saan mo gusto yung cast and lilitaw na siya dito. Mabilis lang yun. Okay, siguro gagawa na lang ako ng ibang mga videos na related dito kung paano, for example, mag-sideload ng applications na hindi available dito. Yan. So, isa pa rin yun, no, sa benefit ng pagkakaroon mo ng Android TV. Pwede ka mag-sideload ng applications. Ibig sabihin, though hindi available yung Google Play Store, sa Google Play Store yung application na gusto mo, pwede mo siyang sideload using yung APK o yung installation file. Ano yung mga example na? Example, yung Share It. Wala dito yung Share It. I'm not sure kung pwede siya, pero pwede kong i-try and then gagawa na lang akong separate na video. And then meron pang mga ibang mga applications na wala sa Google Store. Yan, pwede mo rin silang sideload. Yan, so gagawa ako ng separate na video para mag-sample
kung paano i-sideload yung mga application. Okay guys, so yun na yung unboxing and setting up natin ng TV na to. I hope nakatulong to dun sa mga nagbabalak na bumili ng TV. So ito is a 50 inches na Android TV. I think sulit to. So thank you for watching. I hope you subscribe to this channel and God bless.